of Agriculture. I just followed her lead. Maraming salamat. Thank you, Mr. Thank you, President. Senator Ligarda. Majority Leader. Yes, Mr. President, last to interpolate or make a manifestation, Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Kung mamarapatin po ng ating kaibigan ng konting katanungan po. Ay, wala pong problema. We are more than willing to answer the questions in interpellation of Senator Padilla. Maraming salamat po. Ang katunayan po ay ako po'y sumusuporta sa inyo pong napakagandang talumpati. Yung pong aking manifestasyon ay napakahaba po talaga, pero nakatingin na po sa akin si Senator Bam. Dahil siya po ang susunod, iiklian ko na lang po. Alam niyo po, kanina pong umaga, tayo po ay nakipagpulong sa isang senador ng Amerika, si Senator Scott ng Florida. At nakita ko rin po na nakipagpulong din po kayo sa US-ASEAN Business Conference. Nandun po kayo. Ito pong pangyayari kanina, nakausap po namin yung senador. Medyo nahirapan din tayo ng konti dahil English ang usapan. Pero maliwanag po sa kanyang sinabi na may pag-asa na tayo ay magkaroon ng kaguluhan talaga. Ang sabi nga po niya sa English, every country is preparing for the chance of conflict. So ang tanong ko po ngayon, napag-usapan niyo po ba doon sa conference na pinuntahan po ninyo, yung patungkol po sa food security kapag nagkaroon ng tayo ng hidwaan at tayo'y nadamay dahil sinabi din po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi din niya tayo daw po ay mag-prepare. Mag-prepare daw po tayo kung sakaling tayo daw po ay mabitbit diyan sa Taiwan conflict. So ang tanong ko po, una, napag-usapan po ba ang tungkol sa food security diyan po sa inyong dinaluhan na conference? Yes. Magandang tanong yan. Although hindi direktang napag-usapan, may mga bagay na napag-usapan na may kinalaman sa posibleng pagpapalago pa ng ating agrikultura. Yung isang kumpanya ng US-based company ay nagki-clinical trials halimbawa sa African swine fever vaccine. Interesado silang i-introduce ito dahil nga ito ang daing ng ating mga magbababoy na kulang ang mga bakuna, availability ng bakuna. So yun ang isang bagay na napag-usapan. Paano pa palalakasin ang sektor ng livestock? Dahil alam nating mahal ang karneng baboy, nag-i-import tayo dahil we are still recovering from the African swine fever na tinamaan ng ating magbababoy. May meron din pinag-usapang indirekta sa usapin naman nitong ilang mga produkto na nais po nilang i-introduce sa ating merkado na may kinalaman din sa pestisido, sa pataba, at etc. So ulit, paano palalakasin pa ang sektor ng agrikultura? Nabanggit ko sa kanila na 7 billion lang ang agri-exports ng Pilipinas. At malaking bagay ang investment sa infrastruktura, sa agrikultura, sa financing para mabigyan ng suporta ang sektor ng agrikultura na malaki ang posibilidad na lumaki pa kung mayroong ganitong suporta. Pero sa usapin ng paghahanda sa posibleng disruption ng conflict dito sa West Philippine Sea, hindi nating direktang pinag-usapan yan. Ngunit ang pagkaintindi ko ay may 35 kumpanya na dumalo nung tayo ay humarap sa kanila kasama ang ating kasamahan sa Kongreso na si Congressman Miro Kimbo. Pero meron pang kasunod na komperensya. Although hindi na ako nakapagpulong doon tungkol naman sa defense, sa mga armamento na mga kumpanyang nasa security
na nag-participate a few days later. Hindi ko alam kung tapos na, pero naririto sila. Pero hindi namin napag-usapan ng direkta itong pagpaplano o kaya paghahanda. Apo. Maraming salamat Although po. magandang tanong po yun. Apo. At kung maaari ko nga sabihin, kaya nga nananawagan ako at sana masuportahan ng ating mabutihing senador mula sa Camarines Norte na suportahan ang ating pagkilala na may krisis sa pagkain, may krisis ang ating sektor ng agrikultura at kinakailangan nating kumilos sa isang agricom at ipasa ang mga batas para maagapan natin at maharap natin ng maayos itong krisis na ito. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, ako po ay masaya sapagkat yung atin pong bagong chairman sa agriculture ay exposed po siya dito sa mga pronouncement ng mga world leaders patungkol po sa kaguluhan. Sapagkat alam niyo po, kapag nagkaroon talaga ng conflict, geographically, medyo mahirap po yung sitwasyon natin dahil alam niyo naman, pag may conflict, laging air and sea blockade ang nangyayari. So, ang gusto ko po lang masigurado sa pamumuno po ninyo ay makapaghanda ang ating gobyerno dahil sabi nga po nung kausap namin, every nation is already preparing. So, sana po sa inyong pamumuno, makumbinsi din po natin ang agrikultura natin na mag-prepare na rin po tayo ng sarili nating pagkain para pag dumating po yan, kung dumating man, wag naman. Wag po tayong sa gutom matalo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat Ginoong Senador Padilla. Sabi nga kanina ni Senator Loren Legarda, food security is national security. Hindi maaaring matugunan ang iba pang mga prioridad kung hindi ito bibigyan ng importansya. In fact, nung kami ay bumisita at nagkaroon ng exposure dito sa China tungkol nga sa agriculture, top sa agenda ng Communist Party ng China every 2 years pag sila ay nagpupulong ng National Congress nila, number 1 o number 2 sa agenda ay agriculture. At nung tinanong ko bakit, sabi niya, pagka hindi natutukan ang agrikultura, at ang food, sabi niya, we will be many Chinas. Ibig sabihin, magkakawatak-watak.